Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita kung saan tinawag po ng US President na si Donald Trump na isang fool o isang tanga itong si Ginoong Jerome Powell. Siya po ang chairman ng US Federal Reserve. Hindi po ito isang simpleng rant lamang ni Pangulong Trump dahil may kinalaman po ito sa interest rates na direktang nakakaapekto sa ekonomiya ng Amerika. At syempre may epekto rin ito sa crypto market na sinusubaybayan natin bilang mga Pinoy trader at investor ng crypto market. Ayan, sa nakalipas po kasi na balita is itong si Ginoong Jerome Powell ay sinisisi niya itong si President Donald Trump. Ayan, dahil sa walang pagbabago sa interest rates. Kaya yan po yung nangyari dito. Ngayon is meron naman pong sagot itong si Pangulong Donald Trump at sinabi niyang isang tanga itong si Ginoong Jerome Powell. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, yung nandito sa ating bandang kaliwa ay si Pangulong Donald Trump at yung nandito naman po sa ating bandang kanan ay si Ginoong Jerome Powell. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po tinawag ni Pangulong Trump na isang fool o isang tanga itong si Ginoong Jerome Powell. Ayan, matapos po ang 2 araw na meeting ng Federal Open Market Committee or FOMC nitong nakalipas na May 6 at saka May 7, in-announce po ng US Federal Reserve na mananatili itong pareho ang interest rates nila sa pagitan po ng 4.25% hanggang 4.5%. Ito na po ang ikatlong sunod na meeting na hindi nila ginalaw ang interest rates mula pa noong December 2024. Dahil dito ay nag-post po itong si Pangulong Donald Trump sa Truth Social at tinawag niya itong si Ginoong Jerome Powell na too late Jerome. Yan, too late Jerome. At isang fool, yan, or tanga na wala raw alam sa ginagawa. Pero dinugtungan niya ito ng sarcastic na banat. Sabi niya is other than that, I like him very much. Isang typical na Trump style post na parang may halong biro pero seryoso ang mensahe. Kaya yan po yung kanyang actual post dito. Ayan. Ang dahilan po ng galit ni Pangulong Trump ay simple lamang. Gusto niyang ibaba ng Fed ang interest rates. Ayon sa kanya ay halos wala na raw inflation. Bumaba na raw ang presyo ng langis, enerhiya, pagkain at saka itlog. Dagdag pa niya ay tariff money pouring into the US na ibig sabihin ay ang pondo na raw galing sa mga buwis ng imported products. Kaya sa pananaw po ni Pangulong Trump wala nang dahilan para hindi ibaba ang interest rates. Ngayon is ano nga ba ang interest rates at bakit po ito mahalaga? Ayan, ang interest rate ay parang presyo ng paghiram ng pera. Kapag mataas po ang interest rate, mas mahal ang umutang. Kapag mababa naman ito, mas mura umutang at mas madali ang access sa kapital. Kaya kapag mataas po ang inflation, tinaasan ito ng central bank para bumagal ang ekonomiya at mapababa ang presyo ng mga bilihin. Ang problema po ni Pangulong Trump, sa tingin niya ay hindi na mataas ang inflation. Kaya gusto niyang ibaba na ang interest rates para sumigla ang ekonomiya, lalo na ngayong palapit na po ang eleksyon sa Amerika. Ngayon is ano po ang dahilan ng Fed kung bakit hindi po nila binababaan ang interest rates? Ayon po sa Federal Reserve, hindi pa rin po sila sigurado kung tuluyang kontrolado na ang inflation. Mas gusto po nilang maging maingat. Ayaw nilang magmadali at biglang bumalik ang problema ng mataas na presyo. Ang ganito pong desisyon ay tinatawag na hawkish pause. Ibig sabihin ay hindi muna sila gagalaw pero alerto pa rin sila at handang magtaas ulit ng rates kung kakailanganin.
Ayon po sa ilang eksperto, kabilang na si Ginoong Jerome Powell, may posibilidad na ang mga buwis ni Trump, lalo na ang mga tariff, ay nakadagdag pa sa inflation sa mga nakaraang taon. Ngayon is meron po tayong reaction dito mula kay Ginoong Peter Schiff. Yan, si Peter Schiff ay isa po siyang kilalang ekonomista at isa rin po siya sa mga bumabatikos kay Pangulong Trump. At ayon po sa kanya ay hindi pwedeng sabay na ipagmalaki ang lakas ng ekonomiya tapos gusto mong babaan ang interest rates. Kung totoo raw na malakas ang ekonomiya gaya ng sinasabi ni Pangulong Trump, kailangang ibaba ang rate. Yan, sabi ni Schiff ay mukhang salungat ang mga sinasabi ni Pangulong Trump. Ngayon is dito naman po tayo sa crypto kung ano naman po ang posibleng epekto nito kay Bitcoin, Ethereum at saka sa iba pang mga cryptocurrencies. Yan, ngayon hindi pa rin binababa ng Fed ang interest rates. Nagiging uncertain po o hindi po tiyak ang galaw ng mga crypto. Si Bitcoin na dati ay sumusubok umakyat ay biglang huminto din. Ayan. Si Ethereum ay parang nagdadalawang isip din kung tutuloy pa ba siyang umakyat. Ayan, kanina po pala tumaas talaga si Bitcoin. Ayan, nagpatuloy po siya sa kanyang pagtaas. Kaya technical analysis po natin mamaya. Ang mga altcoins tulad naman ni Solana at ni XRP ay apektado rin. Kapag mataas po ang interest rates, mas marami ang gustong mag-invest sa mga traditional assets tulad po ng bonds. Kapag mababa naman po ang rate, mas lumalakas naman po ang loob ng mga investors na pumasok sa risky asset gaya ng crypto. Kaya ang ganito pong klaseng balita, kahit galing lang sa isang social media post ni Pangulong Trump, ay may epekto po ito sa market sentiment. Dahil dati na rin namang may connection ang mga political na pahayag sa biglaang volatility sa crypto market. Ngayon is ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan, para sa atin bilang mga Pinoy, dapat po tayong maging mapagmatyag sa ganitong balita. Kahit hindi sa ating bansa nangyayari ang mga desisyong ito, malaki pa rin po ang epekto sa global market. Ang interest rates ng Amerika ay may direktang epekto sa galaw ng US dollar na siyang ginagamit po sa halos lahat ng crypto trading pairs. Kung hindi po bababa ang interest rates, mas posibleng manatiling mabagal po ang pagtaas ng crypto prices or presyo ng mga crypto sa short term. Kaya kung ikaw po ay short term trader, kailangan mong mag-ingat. Pero kung ikaw po ay isang long term investor, ang mga ganitong dips o pagbagal ay pwedeng maging buying opportunity. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, hindi po ito nakakagulat. Si Pangulong Trump ay matagal nang may personal na issue sa Federal Reserve. Gusto niyang laging kontrolado ang monetary policy para mabago ang ekonomiya habang siya ay nasa pwesto. Pero hindi ganoon ang trabaho ng Fed. Hindi ito dapat magpadala sa politika. Para sa akin ay mukhang tama po ang ginawa ni Ginoong Jerome Powell na manatiling maingat. Mas delikado kung pababain agad ang interest rates nang hindi sigurado kung tuluyang ligtas na sa inflation. Mas okay na maging mabagal pero sigurado kaysa sa mabilis na mali ang direksyon. Sa crypto perspective naman ay importante po sa atin bilang mga Pinoy na bantayan hindi lang ang presyo ni Bitcoin kundi pati na rin ang mga bagay gaya po ng interest rates na nagdudulot ng malaking epekto sa galaw ng buong market. Ayan, sa kabuuan, habang nag-aaway si Pangulong Trump at si Ginoong Powell sa social media, tayo naman ay dapat manatiling alerto at saka informed. Hindi po natin kontrolado ang desisyon ng Federal Reserve pero kontrolado po natin ang ating strategy. Kaya wag po tayo maging emosyonal sa mga balita. Dapat matalino po tayo, meron po tayong mahabang pasensya at lagi po tayong may plano. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.